na ito ay hindi tungkol sa pagtataas o pagbaba ng koleksyon. Sapagkat ang spirituality po, sana tandaan ninyo mula ngayon hanggang matapos itong sharing na ito, ang stewardship po ay spirituality. At ang ibig sabihin po ng spirituality ay yung pagsisikap ng tao na isabuhay ang buhay ng Diyos. Yung pagsisikap ng tao na tingnan ang buhay ng Diyos at ilapat sa ating katayuan kung paano mabuhay ang Espiritu Santo. Yun po. Spirituality po ang stewardship. Huwag po natin basta iugnay sa fixed rates, sa stipend, sa honorarium. Ito po ay bahagi, subalit mas malaki po ang stewardship kaysa sa mga bagay-bagay tungkol sa pera at tungkol sa construction at tungkol sa collection. So, paano po kami nagsimula dito sa Archdiocese ng Lingayen Dagupan ng stewardship? Ang una pong C ay catechesis. Pakiusap ko po sa aking mga kapatid na obispo at pare, huwag po kayong magsisimula ng stewardship sa pamamagitan ng circular. Hindi po ito masisimulan sa pamamagitan ng memorandum. Sapagkat ang stewardship ay spirituality, ang kailangan muna dito ay formation. At yung formation ay sa pamamagitan ng catechesis. Ano po ang itinuturo sa atin ng spirituality of stewardship? Una, we have received from the Lord and we must be grateful. Ang lahat ng hawak natin ay galing sa Diyos at dapat nating ipagpasalamat. Pati na yung problema natin, galing na rin sa Diyos yun upang matutunan natin ang mga aral na nakapaloob sa isang problema at tayo ay bumuti at tayo ay maging mas mabait, mas banal na tao. We have received and therefore we must be grateful. Ang ating panahon ay tinatawag na parang throwaway generation na kapag ayaw mo na, tapon. Bakit mo tinatapon? Kasi hindi mo na nakikita ang mga bagay-bagay, ang mga tao sa iyong paligid bilang biyaya ng Diyos. Pero sa stewardship spirituality, palagi nating sasabihin, ang lahat ay biyaya ng Diyos. At dahil ang lahat ay biyaya ng Diyos, ang lahat dapat nating ipagpasalamat. We have received and therefore we receive gratefully. Pangalawa po ay we cultivate responsibly. Ang ibig sabihin nito, ang isang mabuting steward ay hindi lamang basta tumatanggap. Kasi kapag tumatanggap ka lang at tumatanggap, pero hindi mo siya kina-cultivate, hindi mo siya nililinang, hindi mo siya inaalagaan, ay magiging kamatayan mo sapagkat hindi ka nagbibigay. Kapag tumanggap ka ng hangin sa pamamagitan ng paghinga, hindi ba kailangan ilabas mo rin? Yun po ang ibig sabihin, to cultivate it responsibly, na hindi lang basta salamat po Lord, kundi payamanin natin, pagyabungin natin yung mga biyaya na ibinigay sa atin ng Diyos. Cultivate responsibly, ibig sabihin, aim at excellence. Ibig sabihin, yung natanggap natin, dagdagan pa natin sa pamamagitan ng ating pagsisikap at pag-aalaga. Pagkatapos ng cultivate responsibly, ay share generously. Ibig sabihin, huwag kang matakot na ikaw ay mauubusan. Ibig sabihin, share generously. Ibig sabihin noon, ang Diyos ay hindi natatakot maubusan. Ang Diyos ay hindi man lang naghihintay na pasalamatan. Give, because the greatest measure of love is to love without measure and to give without measure. And the perfect proof of loving is in giving. At ang pang-apat ay return to the Lord with abundance. Ang ibig sabihin noon ay yung ibinigay sa atin ng Diyos ay i-multiply natin katulad ng mabuting katiwala sa Ebanghelyo. We return the gifts that we have received from the Lord with abundance. We receive 10, we make it 100.
Hindi ka pwedeng tumanggap ng 10 at ibabalik mong 10 at ibabaon mo sa lupa at hindi na siya